Kung meron man akong kahinaan at gusto kong tanggalin sa sarili ko, yun ay ang pagiging overcommitted lalo na sa mga extracurricular activities. Masama kasi yung sobra. Halimbawa, nagiging overcommitted ka sa isang bagay. Siyempre, nawawalan ka ng oras lalo na sa pamilya at siyempre para na rin lalo sa sarili mo. Kailangan na magkaroon tayo ng reality check kung ano yung kaya nating gawin sa hindi. So, wag tayong mag-overpromise sa mga bagay na humihingi sa atin ng pabor o request. So kailangan alam natin kung hanggang saan lang tayo. Di po ako marunong humindi agad sa mga humingi ng favor, then kahit labag na sa loob ko is parang sige lang ako na sige. Ayun, siguro gusto ko yung tanggalin sa sarili ko. Dahil parang gusto ko lang ma-please yung tao na yun, pero sa sarili ko ayaw ko talaga. Like, nawawalan ka na po ng oras sa sarili mo and di mo na nagagawa yung mga dapat mo talagang gawin dahil ayun nga, mas na inuuna mo pa or pinapriority mo pa yung ibang tao kaysa sa sarili mo. Siguro mabilis ako mapanghinaan ng loob. Kapag kunyari may mga taong hindi naniniwala sa akin, sa capabilities na meron ako, or kaya alam kong kaya kong gawin yung mga dapat kong gawin, pero parang akala ko may sinasabi sila sa akin kahit hindi ko naman sila naririnig. Sa pagmo-motivate sa sarili, para sa sarili mo 'yan eh. Kailangan mong i-motivate yung sarili mo para your life will go on. You will improve hindi sa present and also for the future. Ayan. Hindi kasi ako morning person eh. So mostly tanghali na ako nagigising, so late na siya para sa isang tao dahil marami nang nangyari o marami na akong namimiss lagi na opportunity. Kahinaan siya na dapat kong alisin dahil sa ayun nga, marami na dapat akong nagawa nung mga oras na yon. So halimbawa, gigising ako ng 6:00, so marami na akong pwedeng ma-produce o magawa sa buong maghapon na hindi ko na gagawa dahil sa late na ako nagigising. Hindi ko naiiwasang gumamit ng or babad sa gadgets po, sa paggamit ng gadgets. Like, umaabot po ako ng 2 to 3 a.m. kapapanood po kababrowse lang po sa cellphone. Kasi for me, ang daming, di ba, time is gold. Parang sa 3 hours or sa 4 hours na pagsa-cellphone ko, siguro po, marami na po ako nagawang bagay nun eh. Isa po sa mga kahinaan na meron ako is, isa po akong introvert. Minsan po hindi po ako magaling makipag-communicate sa tao. And pag sa school naman po, pag nagpaparecite po yung teacher, parang umaatras na lang po ako. Or ako po yung last one na magre-raise ng kamay pag may questions po yung teacher. Ang gusto ko pong baguhin sa sarili ko is, kung pwede and kung pwede lang po, bumalik po ako sa dati kong personality before mabuli po ako. I need more confidence kasi as an introvert talaga, parang medyo hirap akong to talk to other people. As a person in sales, siguro yun yung parang medyo kailangan ko pa i-process yung mga sasabihin ko. Pero right now, in my work, siguro yun yung parang nabibuild up na yung confidence ko with the help of my team leaders, ganyan, and my co-workers. Limitation and weakness. Walang tao sa mundo ang hindi nasasakop nito. Bawat tao ay may maituturing na kahinaan. Kahit ang pinakamalakas na tao na nabuhay sa Biblia, na si Samson, ay mayroong kahinaan. Pero ano ba ang katwirang itinuturo ng Biblia kung bakit mayroon tayong mga kahinaan na mga tao? Maaaring may kahinaan ka, may kahinaan ako. Alam mo, sabi ng Diyos doon, basahin natin ang 2 Korinto 12:7 hanggang 10. At nang ako'y huwag magpalalo ng labis, dahil sa kadakilaan ng mga pahayag, ay binigyan ako ng isang tinik sa laman, ng isang sugo ni Satanas, upang ako'y tampalin, nang ako'y huwag magpalalo ng labis. Tungkol dito'y makaitlo akong nanalangin sa Panginoon upang ilayo ito sa akin. At siya'y nagsabi sa akin, ang aking biyaya
ay sapat na sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Kaya't bagkus akong magmamapuri na may malaking galak sa aking kahinaan upang manahan nawa sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Kaya nga ako'y nagagalak sa mga kahinaan, sa mga pagkaapi, sa mga pangangailangan, sa mga pagkakausig, sa mga paghihinagpis dahil kay Kristo, sapagkat pagka ako'y mahina, ako nga'y malakas. Ayan, ang liwa-liwanag niyan, ano? Si Pablo, lingkod ng Diyos, pero meron siyang kahinaan. At dahil doon sa kahinaan na yon, nagkaroon siya ng kapintasan sa laman, tinik sa laman. Nakagawa siya ng isang kasalanang sa laman. Meron siyang kapintasan na nararaman ng mga kapatid. Meron siyang pagkakasala, meron siyang kapintasan. Kaya siya nanalangin sa Diyos, Panginoon, alisin mo naman ito. Alam mo, sabi ng Diyos sa kanya, Pablo, ang biyaya ko sapat na sa iyo. At ang aking kapangyarihan nagiging sakdal sa kahinaan. Kaya, yung kahinaan mo, dun mahahayag ang aking dakilang kapangyarihan. Na kahit na ikaw may kapintasan pa o ikaw mayroong pantinik sa laman, sa iyo mahahayag ang aking kapangyarihan. Yun ang ibig sabihin ng Diyos. Kaya nung maintindihan ni Pablo yon, dati sabi niya, alisin mo sa akin ito. Nung maintindihan niya, natuwa siya. Ba, yung palang kahinaan ko na yun payag pala Diyos. Nangyari sa akin yon. Bakit? Sapagkat kung saan ako mahina, doon naman ako palalakasin ng Diyos. Yung hindi inaasahan ng tao na manggagaling kay Pablo, makikita ng tao sa kanya sapagkat ginakasangkapan nga siya ng Diyos. Kaya sabi ni Pablo, kaya ako'y bagkus na lalong magagalak sa aking kahinaan, sapagkat kung asa ng kahinaan, doon naman dumuroon ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga ako'y nagagalak sa aking kahinaan, sapagkat pagka ako'y mahina, ako nga'y malakas. Bakit? Kung asan yung kahinaan niya, yung kung saan siya ibabagsak ng tao, kung meron man siyang kapintasan na maaaring punahin at pintasan ng tao, doon naman dumadating ang tulong ng Diyos para patunayan ng Diyos na ang may kahinaang ito ang aking kasangkapan sa inyo. Yon ang ibig sabihin nun. Ang masasabi natin, pinuno tayo ng Diyos ng proteksyon. Pinaligiran tayo sa lahat ng direksyon. Walang paraan para tayo mapahamak. Kung may mapahamak man, dahil sa sila'y nagbibigay daan sa dyablo. Pero, kung halimbawa, sa kabila ng lahat ng proteksyong ito, meron pa tayong nagagawang mga bagay na hindi maganda sa paningin ng Diyos at ng tao. Dahil sa ating kahinaan, huwag din tayong manghina ang loob. Dahil kung minsan ang ating kahinaan ay ipinahintulot ng Diyos para tayo huwag magpalalo ng labis. Para huwag tayong masyadong maging tiwala sa ating sarili. Sapagkat pag nakakaranas tayo ng kahinaan, nalalaman natin talagang kung hindi tayo tutulungan ng Diyos, wala tayong magagawa. Doon lang natin nare-realize, doon lang natin napapagdini-dili na hindi natin kaya malibang tulungan tayo ng Panginoon. Kaya hindi tayo mabibigo. May kahinaan man tayo, may ipinipintas man sa atin ng tao, tiwala pa rin tayo na ang Diyos ang magdudugtong ng kalakasan sa ating mga kahinaan. Manatili nawa tayo sa pagtatapat, mga kapatid.